Kamusta mga lola at lolo, mga ate at kuya na nagbabantay sa kinabukasan ng kanilang pamilya? Bago pa man tayo magsimula, may tanong ako sa inyo. Kung kayo ay senior citizen na at kasalukuyang tumatanggap na ng pensyon mula sa SSS, maaari pa ba kayong sumali sa bagong programang ito na pinag-uusapan ng lahat ngayon, ang SSS Pension Booster? Marami sa inyo ang nagtatanong nito. Kasama na ang isang mahal nating tagapanood, si Ma'am Adelaida, na personal na nagtanong sa amin tungkol dito. Kaya kung kayo man ay isa sa mga pensyonado na gustong palaguin ang kanilang ipon, huwag muna kayong lalayo dahil dito sa video na ito, sasagutin natin ang lahat ng katanungan ninyo at ibabahagi ko rin sa inyo ang isang magandang alternatibo na maaaring mas angkop pa para sa inyo. Kaya kung gusto ninyong malaman ang totoong sagot, hanggang sa huli panoorin natin ito. Pero bago pa tayo tumuloy, kung bago kayo dito sa channel namin, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at itap ang bell para hindi kayo ma-miss sa mga susunod na importanteng balita tungkol sa SSS, pag-ibig at iba pang benepisyo na para sa atin mga ordinaryong mamamayan. At kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang video na ito sa inyong mga kapamilya o kaibigan, mag-like na muna kayo ngayon bago pa natin tuluyang simulan dahil malaking tulong ito para mas marami pang tao ang makaalam ng totoong impormasyon na ito. Ngayon, balikan natin ang tanong ni Ma'am Adelaida. Gusto niyang malaman kung maaari pa siyang sumali sa SSS Pension Booster kung siya ay kasalukuyang tumatanggap na ng pensyon. At gusto niya rin malaman kung ang programang ito ay may 5 taong maturity period, kapareho ng Pag-ibig MP2 na alam na nating lahat. Ito ay magandang tanong dahil marami sa mga senior citizen natin ang nalilito sa mga bagong programa na ito, lalo na kung sila ay matagal na ng miyembro ng SSS at gustong-gusto nilang dagdagan pa ang kanilang ipon para sa kanilang pamilya at apo. Kaya dito ko sasabihin sa inyo ang totoo kasi mahalagang malinaw ang lahat para hindi kayo malito o maloko. Sa kasamaang palad, kung kayo ay isang retirement pensioner, ibig sabihin ay kasalukuyan na kayong tumatanggap ng buwanang pensyon mula sa SSS dahil sa inyong pagreretiro, hindi na kayo kwalipikado upang sumali sa SSS Pension Booster. Ganon din kung kayo ay isang Total Permanent Disability Pensioner. Bakit ganito? Dahil sa SSS, kapag nagsimula na kayong tumanggap ng inyong buwanang pensyon, ibig sabihin ay natanggap na ninyo ang tinatawag na final claim ninyo. At kapag natanggap na ang final claim, wala na kayong karapatan pang sumali sa mga bagong programa na ito tulad ng Pension Booster dahil ito ay para lamang sa mga aktibong miyembro na patuloy pang nagkokontribusyon sa sistema. Kaya sino ba talaga ang pwedeng sumali sa SSS Pension Booster? Ito ay bukas para sa mga aktibong miyembro lamang. Kasama dito ang mga voluntary members, ibig sabihin sila na kusang loob na nagbabayad ng kontribusyon kahit walang employer. Kasama rin dito ang mga employed members, ang mga kababayan natin na nagtatrabaho sa kumpanya at may regular na buwanang kontribusyon. Kasama rin ang mga self-employed, ang mga negosyante, tindera, driver at iba pang kababayan natin na sariling pinagkukunan ng kabuhayan. Kasama rin ang mga OFW natin, ang ating mga bagong bayani na nagtatrabaho sa ibang bansa para lang sa kinabukasan ng kanilang pamilya. At kasama rin dito ang mga kasambahay, ang mga katulong sa bahay na patuloy ring nagbabayad ng kanilang kontribusyon. At meron pang isang importanteng grupo na maaring makalimutan natin, ang mga partial disability pensioners. Kung kayo ay tumatanggap ng partial disability pension, ibig sabihin hindi pa kumpleto ang inyong natanggap na claim, kaya kayo ay maaari pa ring sumali sa SSS Pension Booster. Ngayon, para sa mga senior citizen na retirement pensioner o total permanent disability pensioner na hindi na kwalipikado dito, huwag muna kayong malungkot dahil meron akong magandang balita para sa inyo. May isang alternatibong programa na bukas pa rin para sa inyo kung kayo ay gustong magsimula o magpatuloy sa pag-ipon, at ito ay ang Pag-ibig Fund MP2 Savings Program. Ang maganda sa Pag-ibig MP2 ay hindi ito tumitingin kung kayo ba ay tumatanggap na ng pensyon o hindi. Ang kailangan lang ninyo ay magpatuloy o magpamiyembro sa Pag-ibig Fund at pwede na kayong mag-ipon dito kahit kayo ay senior citizen na o retirado na. Kaya kung kayo ay matagal na ng miyembro ng Pag-ibig dahil sa inyong dating trabaho noon, maganda itong balitaan dahil hindi kayo huli sa pagsali sa programang ito. Ngayon, marami sa inyo ang nagtatanong kung magkapareho ba ang takbo ng dalawang programang ito, ang SSS Pension Booster at ang Pag-ibig MP2. Ang totoo, magkaiba sila ng istruktura kung tutuusin, pero pareho silang ligtas at mapagkakatiwalaan dahil ang dalawa ay opisyal na programa ng gobyerno.
Ang Pag-ibig MP2 ay may 5 taong maturity period. Ibig sabihin, kapag naglagay kayo ng pera dito, mas maganda kung handa kayong hindi galawin ang pera ninyo sa loob ng 5 taon para makuha ninyo ang buong benepisyo nito kasama ang dividend. Pero ang maganda rito, kahit 5 years ang target, hindi naman kayo parurusahan ng labis kung sakaling kinakailangan ninyong kumuha bago pa ang 5 taon, lalo na sa mga emergency cases. At ngayon, ang pinakahihintay ninyo, ang kita. Alam ko na ito talaga ang gustong malaman ng marami sa inyo kasi ang totoo, ang pag-ipon ay walang saysay. Kung hindi naman lumalago ang pera natin, di ba? Kaya ibabahagi ko sa inyo ang totoong numero. Ang SSS Pension Booster sa unang 5 buwan pa lamang ng 2026 ay nagtala na ng 6.2% return. Isipin ninyo, 5 buwan pa lang at ganito na ang kita, kaya maaaring mas maganda pa ito kapag inabot natin ang buong taon. Samantala, ang Pag-ibig MP2 noong 2025 ay nagbigay ng 7.12% dividend rate. Ito ay isa sa pinakamataas na dividend na naibigay ng Pag-ibig sa mga nagdaang taon at ito ang dahilan kung bakit marami sa atin, mga ordinaryong Pilipino, ang patuloy na nagtitiwala sa programang ito. Ngayon, bakit ko ito binibigyang diin? Dahil sa totoo lang, kababayan, marami na tayong narinig na mga kwento ng kapwa nating Pilipino na nalokohan dahil sa mga maling pangako ng mabilisang kita. May mga scam na nangangako na madoble ang pera ninyo sa loob lamang ng ilang araw o ilang linggo. Mukhang kaakit-akit sa una, lalo na kung hirap tayo sa buhay at gustong-gusto nating umasenso agad. Pero ang totoo, kababayan, kung sobrang ganda ng pangako at sobrang bilis ng kita, dapat tayong mag-ingat dahil malamang ay scam ito. Kaya ito ang gusto kong iparating sa inyo ngayon. Mas mainam na ilagay natin ang ating tiwala at ang ating pinaghirapang ipon sa mga ahensya na kilala at pinagkakatiwalaan na tulad ng SSS at Pag-ibig. Ang dalawang programang ito ay walang panganib o zero risk dahil ito ay opisyal na suportado ng gobyerno at ang ating kontribusyon ay protektado. Hindi tayo dapat magmadali sa pagpili ng pag-iipunan lalo na sa edad nating ito dahil ang ating pinaghirapang pera ay para sa kapakanan ng ating pamilya, ng ating mga apo at ng ating sariling katahimikan sa hinaharap. Kaya bilang buod, para sa mga retirement pensioners at total permanent disability pensioners, hindi na kayo kwalipikado sa SSS Pension Booster dahil natanggap na ninyo ang inyong final claim. Pero kung kayo ay aktibong miyembro pa rin, voluntary, employed, self-employed o FW, kasambahay o partial disability pensioner, bukas pa rin sa inyo ang programang ito. At kung kayo naman ay retiradong senior citizen na gustong magpatuloy sa pag-ipon, ang Pag-ibig MP2 ang pinakamagandang alternatibo para sa inyo dahil tinatanggap nito ang mga retirado basta't sila ay naging miyembro na ng ahensya. Mahalaga rin na malaman natin na ang dalawang programang ito ay kumikita ng maganda, hindi sila magkapareho sa porsyento, pero pareho silang ligtas at mapagkakatiwalaan. At kahit pa anong tukso ang dumating sa atin mula sa mga maanyayang scam o mabilisang paraan ng pagyaman, huwag tayong padadala dahil ang tunay na kasiguraduhan ay nagmumula sa mga programa na alam nating ligtas tulad nito. Bago tayo magpaalam, gusto kong marinig ang inyong opinyon. Kung kayo ay isang senior citizen na o malapit na maging isa, ano ang pinili ninyong programa? Ang SSS Pension Booster o ang Pag-ibig MP2? O kung kayo ay mayroon pang tanong tungkol sa inyong sariling sitwasyon, isulat ninyo ito sa comment section sa ibaba dahil mahalaga sa amin ang inyong mga katanungan at sinisikap naming sagutin ang mga ito sa mga susunod na video. Kung naramdaman ninyong nakatulong ang video na ito sa pag-unawa ninyo tungkol sa inyong mga benepisyo, paki-share ito sa inyong mga kapatid, mga kaibigan, mga kapwa senior citizen na maaaring nahihirapan pa ring intindihin ang lahat ng ito. Malaking tulong ito sa amin para mas marami pang Pilipino ang makaalam ng totoong impormasyon tungkol sa kanilang mga benepisyo. Huwag din kalimutan mag-subscribe sa channel namin at i-on ang notification bell para hindi kayo ma-miss sa mga susunod na importanteng balita tungkol sa SSS, Pag-ibig at iba pang programa para sa kapakanan natin. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.